O, di ba? Ang labo ng sagot niya. Baka nga nadaan sa pera. Ani, sorry. Bingo! Ano nangyayari sa'yo? May inutusan si Charleston na kumuha sa report tungkol sa pagkamatay ni Divine na sinabihan niya ang lalaki na walang makakaalam tungkol sa bagay na yun at bigla namang sumulpot si Carlo nang makaalis na yung lalaki. Sabay tinanong niya kung anong kinuha ng kuya niya na agad namang inabot ni Charleston yung brown envelope kung saan andoon ang resulta ng cause of death ni Divine. Habang binili ni Caroline yung guard niya na bumili ng mga ibibigay niya kay Lola Nene paggagaling nila sa golf court. Giniit ni Charleston na suicide talaga ang lumabas sa report sa pagkamatay ni Divine kaya tinanong ni Carlo kung saan dinala yung suicide weapon na ginamit sa pagpapakamatay niya na agad silang napaisip na baka binalik kay Wilson na dahilan na nagalit si Carlo kaya sinabihan siya ni Charleston na wag siyang magalit dahil kailangan nilang mahanap yung murder weapon kaya sinabihan ni Carlo ang aya niya na tanungin niya mismo sa papa nila na sakto namang dumating si Wilson kaya nauna na si Carlo sa conference room ng GLC para sa board meeting nila. Kinausap ni Wilson si Charleston kung saan sinabi niyang andoon sila para sa COO position at iniisip niyang inominate niya si Charleston para sa position dahil nasabi sa kanya ni Grace na concern pa siya sa GLC kaya itigil na nila ang pagpapanggap at hiniling niya sa kanyang anak na maging parte siya ng GLC na sakto namang dumating sila Cindy at Gina kaya pumasok na silang lahat. Nang dumating si Sherwin ay andoon na silang lahat maliban kay Caroline at Irene na agad siyang nagpasalamat sa pagpunta nila sa unang board meeting ng GLC at nagpasalamat na din siya dahil winelcome nila bilang parte ng GLC family. Agad sinabi ni Sherwin na ia-appoint niya si Bettina bilang katuwang niya sa kumpanya bilang COO na hindi alam nila Wilson na nagtraidor si Bettina sa kanila at nagbenta ng palihim ng share kay Sherwin para makuha niya ang posisyon na sobrang tuwa naman ni Bettina sa mga sandaling yan nang i-announce ito ni Sherwin. Hindi naman pumayag si Gina kaya agad itong nag-object at agad niyang ninominate si Carlo na agad namang nag-object si Wilson at ninominate niya si Charleston kaya wala pang sigurado sa kanila kung sinong makakakuha ng posisyon bilang COO. Nakuha na nila Sherwin at Annie ang shares na kailangan nila kaya wala na silang pakialam sa pag-aagawan ng mga choose sa posisyon at sa pag-uwi ni Caroline ay palaban niyang sasabihin na inonominate niya ang sarili niya bilang COO ng GLC. Habang sa pagdating nila Caroline at Bingo sa golf area ay wala pa si Annie pero nakita siya agad ni Caroline nang paparating na agad niya itong sinalubong pero hindi na makaalis si Bingo sa kinatatayuan niya dahil ang nanay niya ang nasa harap niya. Humingi pa ng paumanhin ang dalaga dahil sinama niya ang kaibigan niya na agad-agad niyang binalikan si Bingo at hinila niya ito papalapit kay Annie. Pinakilala niya silang dalawa sa isa't isa na pareho silang halos hindi nila alam kung anong gagawin nila. Pinuri ni Annie ang pangalan ni Bingo sabay inabot niya ang kamay niya pero hindi nakipagkamay si Bingo na pilit niyang pinipigilan ang mga luha niya sa mga sandaling yan na maging si Annie. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advanced episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.